Sa simula ng pelikula ay may isang babae ang tumatakbo sa disyerto. Tumatakas siya sa isang lalaking nakasakay ng kotse, subalit mas mabilis ang andar ng sasakyan nito kung ikukumpara sa mga paa ng babae. Kalaunan, bumaba ang lalaki sa kaniyang sasakyan at nagawa niyang dakpin ang babae. Dahil sa hawak na patalim ng lalaki ay natakot ang babae sa kung anumang gagawin nito. Subalit, nang sisimulan na ng lalaki ang kaniyang balak sa babae, palihim na kinuha ng babae ang patalim na nakatarak sa buhangin at walang agam-agam na itinarak ito sa likuran ng lalaki. Sa kabilang dako, simpleng namumuhay ang mag-asawang Ado at Delia. Umaasa sila sa bukiring sinasaka lamang ni Ado na hindi naman nila pagmamayari. Dahil sa hirap ng buhay ay nagtutulong-tulong sila upang mairaos ang pang-araw-araw nilang gawain. Isang beses, abala si Delia sa panghuhuli ng isdang dalag para may ulam kinagabihan. Makailang beses siyang tinawag ni Ado sa kadahilan ng malapit ng dumilim, subalit hindi siya nahanap ng kaniyang asawa hanggang sa dumilim na nga at nagkatagpo sila. Naabutan ng lalaki na natatakot ang kaniyang asawa, kaya tinanong niya ito kung ano ang dahilan ng kaniyang pagkabalisa. Labis namang nag-alala si Ado nang malaman niyang nakakita pala ng isang makamandag na ahas ang kaniyang misis. "Hindi baling wala kaming ulam, huwag mo lamang ipain ang sarili mong buhay." Sambit ni Ado kay Delia nang malaman nitong nagpatuloy pa rin ang babae na hulihin ang nakita niyang dalag. Noong naghahapunan na ang pamilya ni Delia, naging abala naman si Ado sa pakikipag-usap sa kaniyang kaibigan. Pilit siyang niyayaya nito at sinasabi ng lalaki na kikita sila ng malaking pera dahil sa kanilang gagawin. Subalit, kahit na anong pagyaya at paliwanag ng lalaki, ay hindi pa rin pumapayag si Ado dahil alam niyang kasalanan ang kanilang gagawin. Itinuloy nga ng lalaki ang pagnanakaw ng tuba at dahil nahuli siya, agaran nitong nakamit ang kaniyang kamatayan. Dumaan ang araw at patuloy sa pagluluksa si Ado sa pagkamatay ng kaniyang kaibigan. Inalok naman siya ni Delia at ipinaliwanag ang mga bagay-bagay patungkol sa pagkakaibigan nila ng namayapang lalaki. Kahit papaano, naging magaan naman ang pakiramdam ni Ado dahil doon. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Delia, ay napadaan siya sa isang tindahan na may nag-uusap na kababaihan patungkol sa masamang kapalaran ng babaeng namatay sa abroad. Sakto naman na nakita siya ng kaniyang kaibigang balikbayan na si Belen, kaya tinawag siya nito at nag-usap silang dalawa. Lumipas ang ilang araw, gabi na nang makauwi si Ado dahil nagmula pa siya sa bodega ng bigas ng kaniyang amo. Naabutan niya na malungkot ang panganay nilang anak, kaya nagtanong siya sa dalawa pa nilang supling ni Delia kung ano ang problema ng binatilyo at nalaman ni Ado na papahintuin pala ito sa pag-aaral, kaya labis ang kalungkutan niyang naramdaman. Noong nasa kwarto na sina Ado at Delia, napag-usapan nila ang kaso ng kanilang panganay na anak. Ipinaliwanag naman ni Delia kung ano ang rason ng pagpapahinto nito sa panganay nila. Upang hindi tuluyang mapahinto sa pag-aaral ang kanilang panganay, napagpasyahan ni Ado na dagdagan ng lupang kaniyang sinasaka at tutulong na rin daw siya sa pangongopra ng isa nilang kanayon. Mas sinipagan pa ni Ado ang paghahanap buhay simula noon. Subalit, ang labis niyang kasipagan ay nagkaroon ng masamang epekto. Nagkasakit siya at tuluyan ng hindi nakapagtrabaho sa bukid. Dahil sa nangyayari sa kanila, nahirapan na si Delia sa kanilang buhay. Nakiusap siya sa lalaki na kung maaari ay sina na muna ang maghahanap ng mapagkikitaan habang nagpapagaling pa ito. Sinabi pa ni Delia na ayaw niyang matulad ng kapalaran sa kaniya ang kanilang mga anak. Umiiyak na inilahad ni Delia ang pagnanais niyang mangibang bansa upang maging katulong, pero mariing tumutol si Ado sa kagustuhan nito. Dahil doon sinabi ng babae na kung talagang mahal siya ni Ado, papayagan niya ito sa kung anumang gusto niya. Kinaumagahan nakipag-usap si Delia sa kaniyang kaibigang si Belen patungkol sa binabalak din nitong tumungo sa ibang bansa para mamasukan. Sinabi naman ni Belen na naaawa siya kay Ado kapag kaiiwan ito ni Delia. Pero agad ding tumugon si Delia na naaawa rin siya sa asawa niya, lalo pa at nangangayayat na ang katawan nito sa kakatrabaho sa bukid.
Sinabi ni Delia na sasama siya kay Belen sa Singapore at handa siyang suwain ng kaniyang asawa. Sa araw ng alis ni Delia patungong Singapore, pilit na ipinaliwanag ng mga biyenan ni Ado sa kanya ang kanilang kalagayan at kung ano ang kabutihang idudulot ng pamamasukan ni Delia sa ibang bansa. Dahil hindi payag si Ado sa nais ng asawa, itinago niya ang pasaporte nito. Subalit matapos ang masinsinang pag-uusap nila ng kaniyang mga biyenan, kalaunan, tumiklop din si Ado. Habang nag-iiyakan naman sina Delia at ang mga anak nila, lumapit sa kanila si Ado at madamdaming nag-usap. Wala nang nagawa si Ado noon kung hindi ang hayaan ng asawa niyang kunin ang passport nitong nakatago sa kaniyang baywang. Tuluyang napahagulgol ang mag-asawa at nagyakapan. Pinanood na lamang sila ng mga magulang ni Ado. Habang nasa ganoong sitwasyon, umalis si Delia patungong Singapore at naiwang malungkot ang kaniyang pamilya sa Pilipinas. Nangulila kaagad sa kaniya si Ado magmula nang mawalay sila sa isa't isa. Sa kabilang banda, ang kaibigan naman ni Delia na si Belen ay ginahasa ng grupo ng mga kalalakihan at iyon din mismo ang pumatay sa kanya. Noong mga panahong nasa Singapore na si Delia, halos doblehin na niya ang kaniyang katawan. Nagluluto siya ng pagkain habang ginagawa rin ang pagbabantay at pag-aalaga sa anak ng amo niyang Inchik. Samantala, ang kaniyang mga anak naman at asawa ay nangungulila sa pag-aaruga niya. Sa kabilang banda, nasa airport si Delia at naghatid sa isa niyang kaibigang Pilipino. Doon, nakilala niya ang kagaya rin niyang namamasukan sa nasabing bansa, si Flor. Ang mga kapamilya naman niyang naiwan ay natuwa dahil sa sulat na kaniyang ipinadala. Nalaman nila na maganda ang kalagayan ni Delia. Pinakiusapan din ng anak nilang lalaki si Ado na kung maari ay sumulat din ito sa kanilang ina. Si Delia naman natuwa noong makatanggap siya ng tawag mula sa kaniyang kabayang si Flor. Nagkwentuhan sila hanggang sa niyaya na niya ang babae na magkita at magsimba sa darating na linggo. Agad namang pumayag si Flor at sinabi pang sa Lucky Plaza sila tutungo. Dumating ang linggo. Naunang dumating si Delia sa isang restaurant at nahuli naman ang kikitain niyang kabayan niya. Sinabi nito na sinumpong siya ng sakit ng ulo kaya muntikan na siyang hindi makarating doon. Nagpakonsulta ka na ba sa doktor? Tanong pa ni Delia sa kausap. Bahagyang napangiti ang babae at sa malumanay na boses nagwika rin siya. Mahal ang konsulta dito sa Singapore. Natulala na ang babae pagkatapos noon at animoy wala sa kaniyang sarili. Nagkuwento si Delia patungkol sa kaniyang alaga at sinabi niyang naging dahilan iyon para maibsan ang pangungulila niya. Sa ibang ibayo naman ng pelikula, nagpakabit na ng kuryente sina Ado. Naging sementado na rin ang bahay nila na dating barong-barong lamang. Nakabili na rin sila ng maayos na kagamitan para sa kanilang bagong tirahan. Ang mga anak naman ni Delia at Ado ay abala sa pagbusisi sa mga iniregalo sa kanila ng kanilang ina. Natuwa sila dahil sa mga ipinadala ng kanilang nanay sa kanila. Sumulat si Ado ng mga ibabalita niya kay Delia patungkol sa kanilang tirahan. Natuwa naman si Delia nang matanggap niya at malaman ang magandang balita. Maingat niyang itinago ang sulat na naipadala ng kaniyang asawa sa kaniya. Abril 1989, abala si Ado sa palayan at tinitignan ang butil ng palay nila. Nagulat siya nang makarinig siya ng malakas na pagtawag ng kaniyang pangalan. Agad siyang napalingon sa pinanggalingan ng tinig at napahawak siya sa kaniyang sombrero. Nakauwi si Delia sa kanila at nang makita niyang napalingon na sa kaniya si Ado, tumakbo siya ng may buong kasiyahan upang salubungin ito. Ganun na lamang ang higpit ng kanilang yakapan sa gitna ng palayan dahil sa tuwang naramdaman noong mga sandaling iyon. Pistang nayon, abala si Ado sa pagtanggap ng kanilang mga bisita. Sa loob ng bahay, abala sila sa pagkukwentuhan at pagbibiruan patungkol sa naturang selebrasyon. Ibinalita pa ni Delia sa kanila ang magandang pagtrato ng mga amo niya sa kaniya. Subalit nang malaman naman ni Ado na babalik din kaagad sa Singapore si Delia, uminom siya ng lambanog at sa harapan ng kaniyang kaanak,
Sinabi niya ang laman ng kaniyang damdamin ukol sa pagbabalik ng kaniyang asawa. Natutulog na ng mahimbing ang tatlong bata. Samantala, hindi naman nakakaidlip si Delia na nakadungaw sa bintana. Pumunta siya sa silid kung saan naroroon si Ado. Nagsalita ito patungkol sa kaniyang pagbabalik Singapore. Napabangon din agad si Ado at inilahad ang kaniyang opinyon ukol sa pasya ni Delia. Nagkwentuhan sila hanggang sa madako ang usapin nila sa katapatan ni Ado na siyang labis na hinangaan ng babae. Sa araw ng alis ni Delia, kanya-kanya nang habili ng mga anak nila sa kung anumang nais nilang regalo. Subalit, magpapaalam na sana si Delia kay Ado nang mawari niyang wala pala sa loob ng bahay ang kaniyang asawa. Umalis na sa kanilang bahay si Delia at sumakay sa bus kahit pa na hindi siya nakapagpaalam sa kaniyang asawa. Bago pa man makaalis ang sinasakyang bus ni Delia, lumapit doon si Ado at nagpaalam sila sa isa't isa ng maayos. "Babalik ka, Delia. Babalik ka, ha?" Paulit-ulit na sambit ni Ado hanggang sa tuluyan ng nakalayo ang bus na sinasakyan ni Delia. Ang hindi niya alam ay iyon na pala ang huling kita niya sa kanyang asawa ng buhay. Isang araw habang abala si Delia sa pag-aalaga ng anak ng kaniyang amo, may tumawag sa telepono. Nilapitan niya iyon at sinagot ang nasa kabilang linya. Ganoon na lang ang tuwa niya nang mapagtantong si Flor pala iyon. Nabalitaan ng babae na uuwi si Delia, kaya tumawag siya. At sinabing may ipapadala siya sa kaniyang mga anak. Pumayag naman si Delia sa nais ni Flor at sinabihan ito na dalhin na lang sa bahay ng amo niya ang mga ipadadala nito. Sa kabilang banda naman, naglundagan at nagyakapan sa tuwa ang mag-anak ni Delia nang malaman na uuwi siya sa Pilipinas pagdating ng Mayo 5. Pagdating naman ng kaibigan ni Delia sa bahay ng kaniyang amo, nagkwentuhan sila at may mga inihabilin pa si Flor sa kaniya bago ito umalis kina Delia. Pagkaalis ni Flor, hinanap ni Delia ang alaga niya na anak ng kaniyang amo. Binuksan niya ang mga silid habang tinatawag ito, subalit hindi sumasagot ang bata. Nagimbal na lamang si Delia noon nang pagkapasok niya sa banyong nakatiwangwang ang pinto at nakita niya ang bata na nalulunod at wala ng buhay. Napasigaw si Delia dahil sa sinapit ng kaniyang alaga. Napaatras siya habang sinasambit ang pangalan ng bata dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hindi niya alam kung ano ang gagawin hanggang sa mapadako siya sa kinaroroonan ng telepono. Nagtipa ng numero at tumawag siya sa kaniyang amo upang ibalita ang kalunos-lunos na nangyari sa bata. Subalit sa halip na ibalita ng direktahan, tanging pag-iyak na lang ang ginawa ni Delia. Sa Pilipinas, sabik na si Ado sa pag-uwi ng kaniyang asawa. Pero sa kalagitnaan ng gabi, may kumatok ng ilang beses sa pinto ng bahay nila. Pagkabukas ni Ado ng pintuan, tumambad ang kaniyang ina na humahagulgol ng iyak. Tanong ng tanong si Ado kung ano ang nangyari pero hindi alam ng ina ni Delia kung paano niya iyon ipapaliwanag. Dumating din ang kaniyang bayaw na umiiyak din. "Si Delia, patay na siya, Ado." Utal na wika nito habang walang tigil sa pag-iyak. Hindi naman makapaniwala noon una si Ado at nagtanong pa sa dalawa kung ano ang nangyari. Subalit, nang mapalingon ang ina ni Delia, ay doon na naniwala si Ado. Patay na si Delia. Pinatay siya sa Singapore. Pinatay raw siya ng kaibigan niya. Pagkarinig ni Ado ng mga katagang iyon, agad siyang napaiyak at parang nawala sa kaniyang sarili. Sinabi pa niyang darating pa si Delia kinabukasan. Sa kalagitnaan ng gabi, halos magpigil sila sa kaiiyak upang hindi lamang madisturbo ang tulog ng mga bata. Lahat sila ay hindi matanggap ang nangyari kay Delia. Dahil sa labis na kalungkutan, tumakbo si Ado sa hindi kalayuan at doon humagulgol ng humagulgol habang nagsisisigaw. Napalumpasay siya sa lupa habang patuloy sa kaniyang pag-iyak. Kinabukasan, maagang nagising ang tatlong bata at hinanap ang kanilang ama sa lola nila dahil susunduin daw nila ng maaga ang kanilang nanay. Ang sabi na lang ng matanda sa kanila ay madilim pa at bumalik na muna sila sa pagtulog. Pero ayaw ng mga bata at sinabing hindi na sila inaantok at sinabi pa ng panganay ni Delia at Ado na maghahanda pa siya nang babaunin nila sa airport. Hinanap ng isang anak ni Delia ang kaniyang sapatos at sinabi naman ng matanda na hahanapin niya ito.
Sinabihan pa niya ang apo niyang magpakabait palalo. Kinumbinsi niya rin itong matulog na muna. Natulog nga ang 3 bata at pagkagising nila, hinanap nila ang kanilang ama na inaasahang nag-arkila ng sasakyang maghahatid sa kanila sa airport. Hindi naman magkamayaw sa pag-iyak ang matanda habang nakikinig sa mga batang nananabik sa kanilang ina. Hirap man sa kung anong sasabihin, niyakap na lamang niya ang 3 bata at nagpatuloy sa paghagulgol. Agad na kumalat sa buong Pilipinas ang nangyari kay Delia at sa pag-uwi ni Delia, nag-abang silang 4, si Ado at ang 3 bata. Iyon ay para salubungin si Delia na nakapaloob na sa ataol at isa ng malamig na bangkay. Tulala sila sa pag-abang kay Delia at hindi sila makapaniwala na sa pag-uwi ng babae ay nakapaloob na ito sa isang kahon. Humagulgol sila nang lapitan nila ang kinapapalooban ni Delia, habang si Ado naman ay nasa hulihan lang at parang nakalutang habang naglalakad. Nagluksa ang mag-anak ni Delia sa kaniyang pagkamatay at hanggang sa mailibing na ito'y hindi pa rin napawi ang kanilang lungkot. Sa kabilang banda, nakaupo si Flor sa isang upuan habang pinalilibutan ng mga pulis. Mariin at paulit-ulit itong nagsasalita. Hindi ko nilunod ang bata, hindi ko pinatay si Delia Maga. Subalit, hindi siya pinakinggan ng kinauukulan sa Singapore at patuloy siyang pinahihirapan. Hanggang sa mismong araw na pagbitay sa kanya, ang kaibigan ni Delia na si Flor ay mariin pa ring iginigiit na hindi siya ang pumatay kay Delia. Pero naging baliwala lamang iyon sa mga pulis. Sinasabi niya ng paulit-ulit na wala siyang kasalanan hanggang sa tuluyan siyang bitayin. Kasunod ng issue, patungkol sa pagkamatay ni Delia Maga, inilathala naman ang patungkol sa pagbitay kay Flor. Sinasabi nilang kawalang hustisya ang nangyari sa kaniya. Muling napukaw ang damdaming maka-Pilipino at ang mga tao ay nagprotesta dahil sa kagimbal-gimbal na pangyayari. Nakiramay sila sa pagkamatay ni Flor kabilang na ang mga malalaking tao sa lipunan. Tinanong ng reporter ang mga senador na naroroon kung ano ang aksyong gagawin nila at sinabi nilang aaksyonan naman nila iyon. Subalit noong tanungin sila ng mga reporter patungkol kay Delia, ay animoy wala silang kamuwang-muwang doon. Pagkatapos ng 4 na taon, noon lang naglabas ng larawan ng Singapore Police at nakita ni Ado kung ano ang sinapit ng kaniyang asawa sa litrato. Sinabi ng babaeng kausap nila na kung hindi raw nabitay ang isa pang Pilipina sa Singapore, ay hindi na siguro maungkat ang kalupitang sinapit ni Delia Maga. Isinalaysay naman ni Ado ang patungkol sa balita na dumating daw sa bahay na pinagtatrabahuan ni Delia ang kaniyang kaibigan para dalhin ang ipapadala niya sa Pilipinas. Nang naroon na raw si Flor kina Delia, ay naging masama ang pakiramdam nito at pumasok siya sa banyo. Naabutan pa raw ni Flor na naglalaro ng tubig sa timba ang batang alaga ni Delia at tila iba ang kaniyang paningin dito. Naging pusa iyon kaya agad niyang inilublob iyon sa tubig hanggang sa malunod. Pagkalabas ni Flor sa banyo, ay tinitigan niya ng masama si Delia. Sinabi niyang may pusa sa loob ng banyo na naglalaro ng tubig sa timba. Napakunot noo si Delia at sinabing wala silang pusa. Nagtanong pa si Flor kung bakit napakaliit niya at nakalutang sa hangin. Bago pa man makapaghanda si Delia, sinakal na raw siya ni Flor hanggang sa mamatay. Sinabi naman ng babaeng kausap ni Ado na base sa investigasyon ay hindi isang babae ang pumatay kay Delia kung hindi isang lalaki. Sinasabi pa na nang malaman ng amo niyang lalaki ang nangyari sa anak nila, mabilis siyang umuwi at kinarga ang batang wala ng buhay. Sa labis na kalungkutan at galit, sinisi niya si Delia sa nangyari at sinaktan niya ito ng walang habas. Nagmakaawa ito pero hindi siya pinakinggan ng kaniyang amo at tuluyang pinatay sa pamamagitan ng pagsakal. Sinisi nila ang gobyerno dahil sa kakulangan ng aksyon hindi lamang sa sinapit ni Delia, kung hindi pati na kay Flor. Nagwika rin ang anak ni Ado patungkol sa pagsisi sa kanila dahil sa pagbitay kay Flor at nagkwestiyon kung bakit wala sa atensyon ng mga kinauukulan ang pagkamatay ni Delia. Dahil pobre lang tayo, dahil wala akong kaalaman, kulang sa pinag-aralan at walang malaking tao na tumulong sa atin at walang eleksyon, sabi pa ni Ado,
Umasa rin sila na tuluyan nilang makakamtan ang katarungan. Ipinahukay ang bangkay ni Delia upang imbestigahan ulit, upang mas maliwanagan ang mga kinauukulan patungkol sa nangyari. Kahit patay na si Delia, alam kong nakikita niya ang lahat ng nangyayari. Kung minsan naiisip ko na kung hindi lang siguro ganito ang kalagayan namin sa buhay, hindi nangyari sa kanya ang lahat ng ito. Wala akong magawa, mahirap lang kami, at salat sa pinag-aralan. Ang hustisyang gusto kong makuha sa kanya ay hanggang ngayon hindi ko pa rin matanaw. Umaasa si Ado na sa paghukay ng bangkay ni Delia ay tuluyang mabigyan ng katarungan ang kaniyang kamatayan upang mapanatag na sila. Sa katapusan ng kwento ay binigyan siya ng isang sobre ng taong naka-Amerikana at sinabing huwag mawala ng pag-asa hanggat nabubuhay sila.